Nagtungo si Ibarra sa bahay ni Mang Tasyo pagkatapos na dalawin ang kanyang bukirin. Nadatnan niyang nagsusulat sa heroglipiko ang matanda, kaya't nagpasya siyang umalis, ngunit napansin siya nito. Sumusulat po yata kayo sa heroglipiko. Bakit po kayo sumusulat kung ayaw ninyong maunawaan? Ito po'y inilalaan ko sa susunod na henerasyon. Susunugin po ang lahat kong aklat kung ito'y mababasa. Ang mga magsisisunod sa ate pawang matatalino at mauunawaan nila ito, kaya't maaaring nilang sabihing may ilang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Naging sanggunian kayo ng aking ama, kaya't nais kong isangguni rin sa inyo ang dapat kong gawin sa binabalak kong pagtatayo ng paaralan. Sino po ang dapat kong lapitan? Ang inyong gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw. Kaya't ang ipapayo ko sa inyo ay huwag ninyo akong tatanungin kailanman. Si Mang Tasyo'y nag-isip sandali at saka nagpatuloy. Ang susunod na maipapayo ko sa inyo ay ang sumangguni sa kura, sa kapitan ng bayan at sa lahat ng mamamayan. Papayuhan nila kayo ng masasama, ngunit ang magtanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin ninyo kunwari ang payo at ipakita ninyong ang inyong ginagawa ay ayon sa kanilang akala. Ang mabuting balak kaya ay hindi maipagpapatuloy sa gitna ng mga balakid? Kailangan pa bang bihisan ng kasinungalingan ng isang katotohanan? Sa palagay ko po'y magtatagumpay ang aking balak. Kung iaabot sa inyo ang kanilang mga kamay, at natitiyak ko sa inyong ang lahat ng inyong pangarap ay madudurog sa matitigas na pader ng simbahan. Kung totoo man ang kapangyarihan ng kura, ay papanigan naman ako ng bayan at pamahalaan, sapagkat kabutihan ng bayan ang layo ng pamahalaan. Ang pamahala ay kasangkapan lamang ng simbahan. Ang pamahala ay naniniwalang kaya lamang siya natatag ay sapagkat nakasandig siya sa pader ng kumbento at babagsak kapag siya'y iniwan. Ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusa niya ay hindi ninyo nakikita. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na tinipon ng daan-daang taon ay sasambulat at ang mga buntong hiningang tinitimpi ay magsisiklab. Hindi nais ipahintulot ng Diyos, ng pamahalaan at ng relihiyon na sapitin ang araw na iyan. Ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam naman ng bayang siya'y tinatangkilik. Kung ang Espanya ay may kakulangan, siya naman ay nagbabalak ng mabuti para sa bayan. Ang sadya ko po'y ang inyong payo. Ang sabi ninyo ay magyuko ako ng ulo sa mga hari-harian. Ngunit bakit? Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? Sapagkat ang lupaing ito'y hawak ng inyong kaaway at kayo'y walang lakas na panlaban sa kanila. Nagunita ni Ibarra si Maria Clara at ito'y nagpatibay na isakatuparan niya ang balak bilang alay sa kasintahan. Ano po ang inyong maipapayo sa akin? Tingnan ninyo ang malaking kupang na iyan. Maliit pa yan ang itanim ko mula sa gubat. Tinukuran ko ng matagal hanggang sa kumapit ang kanyang ugat sa lupa. Ganyan din kayo. Isang punong gubat sa Europa at inilipat sa mabatong lupaing ito. Kailangan ninyo ang sandigan at kayo'y magpakaaba. Nagbabala ang sigwa. Kaya't hindi katapangan kundi isang kapangahasan ang tumutol na nag-iisa sa lahat ng umiiral sa ngayon. Walang nakapipinta sa nagpublik na unos at pagyuko sa isang dumarating na punlo ay hindi karuwagan. Ang masama'y sumasalubong sa punlong iyan upang hindi na muling makabangon.
Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitiis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nag-isip sumandali si Mang Tasyo at tumugon. Kung sakali mang kayo'y di magtagumpay, ay mayroon din kayong nala. Sa mga binhing itinanim ninyo'y mayroon ding tutubong pagmumulan ng bagong pananim. At kayo ang magsisilbing tanglaw sa iba na natatakot magsimula. Naniniwala po ako sa inyo. Kakausapin ko ngayon din ang kura, at marahil ay hindi naman siya katulad ng umusig sa aking ama. Ibig ko rin pong makausap siya tungkol sa babaeng nabaliw at sa mga anak nito.